Hello po, maing hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga ma'am at saka mga ma'am sir at saka mga madam na may-ari ng mga birthing clinic kasi mga donya na po kayo. Ito na po ay iba na namang i-upload ko kung paano ang statement of account para sa IUD insertion. So, ganito po ang pag-fill up sa IUD. No? Ito po ang sample, no? Ito ang mother's birthing clinic. Then, address? Kung saan nakalagay yung birthing clinic ninyo or RHO. Then, pangalan ng pasyente, edad. Then, saan ang address ng pasyente, ang diagnosis, IUD insertion. Then, kailan nyo ginagawa ang pag-insert ng IUD, halimbawa February 16, ang insertion po ng IUD pala ay OPD only. Ibig sabihin nun, pwedeng makauwi ay yung pasyente, hindi kailangang i-admit. So, halimbawa, ganito, February 16, 2024, 6 a.m. o kailan po kaya, o then, pwede na namang lalabas after 20 minutes. Ito lang masyado lang ito. Pwede naman natin i-change itong oras, no? Pwede natin i-change ng 7 p.m. kasi mas masyadong malayo yung p.m. There yun. Yung first case rate dito sa baba, yung 58300. Ito po ang RBS code ng IUD insertion. So, wala man siyang second case rate kasi ginawa man natin siyang first case rate. Ito pala ang IUD insertion ay pwede po itong magiging second case rate. Kung halimbawa ay nag-deliver yung pasyente, yung mama, ng anak, then pwede din yung i-insert yung IUD sa postpartum, pwede yon second case rate. Mamaya, magbigay din ako ng sample sa inyo. No? So, ang first case rate kasi nga nag-increase na tayo, na naging siyang 1,560 pesos. Noon, ang amount is 1,200 lang. So, nag-increase ng 30%, kaya nagiging 1,560. Then, yung sa professional fee ng doktor or midwife, noon is 800. Then, add-on po tayo ng 30%. So, nagiging 1,040 na. So, 1,560 plus 1,040, nagiging 2,600 na. Yun po ang increase na 600. Kasi yung before, that is 2,000, multiply natin ng 30%, so 600. So, nagiging 2,600 na yung total ng first case rate. So, again, dapat yung actual charges is dapat equal or more than sa first case rate. Kaya hindi pwedeng malis dan kasi mawalan kayo ng kung halimbawa maglagay lang kayo ng 1,500. So mawawala yung 60 kasi 1,000 lang ibayad sa PhilHealth sa inyo kasi nga fee whichever is lower. Pero may plano naman ang PhilHealth na tanggalin daw ang fuel, pero hindi pa natin alam kung kailan yon mangyayari. Kaya ito muna ang gagawin ninyo. So, example, sa drugs and medicine, 500, operating room fee, 1,000, sa supply, sa isinta, o ano ba kayang gagawin niyo, 200. So, a total of 1,560. So, pwede rin yung dagdagan. No? Kayo na ang bahala. So, yung PF, 1,040, no? So, 2,600. And again, dapat may signature dito, yung billing clerk, no? Yung printed name dahil signature para hindi ma-RTH yung claims. Same with ngalan sa pasyente o member, may printed name, then signature. Then lagyan niyo pala dito ng date sign, no? Date sign ng facility at date sign ng pasyente or contact number kung mayroon. Kung wala, then okay lang po 'yon. So, yan po. Ganyan po ang pag-fill up sa IUD insertion po natin. No? So, i-upload ko na po itong